Itong si Henry Ford ay ipinanganak noong 1863 sa isang farm sa Michigan. At dahil ang pamilya niya ay mga farmers, ina-expect din ng mga parents niya na magiging farmer siya, which is hindi niya naman talaga gusto. Noong po kasing panahon na ito ay unting-unting nauuso ang mga bagay na mechanical. At dyan po, very fascinated si Henry. Noong 13 years old na siya, niregaluhan siya ng tatay niya ng pocket watch. Sa sobrang curious niya doon sa mga mekanismo ng pocket watch niya, kinalas-kalas niya ito. At surprisingly ay successful niya itong binuo uli. One day nakakita naman po siya ng sasakyan na powered by steam engine. Diyan po siya sobrang namangha. At diyan po siya nagsimulang mangarap na umalis dun sa farm nila na hindi naman nagtagal ay itinuloy niya nung siya ay 16 years old na. Iniwanan niya po ang farm at pumunta po siya sa Detroit para makapagtrabaho sa mga lugar na mayroong machines at saka engine. At naging trabaho niya nga po doon ang magkakalikot ng sari-saring makina. Hanggang umidad siya ng early 30s at dito po ay first time na siyang nakapag-design ng sarili niyang makina. 1896 naman guys ay nakagawa siya ng isang sasakyan na tinawag niyang quadricycle. Yari po ito sa dalawang bisikletang kinalas niya, ilagyan niya ng body at saka ng steering na hindi pa katulad ng manibela natin ngayon na bilog. Ang kinabit niya ay rudder katulad ng mga ginagamit sa bangka. At syempre, ang nag-power nito ay yung makina na dinesign niya. So, ang ginawa niya po ay naghanap siya ng mga investor na hindi naman siya nabigo kasi meron naman pong nag-invest sa kanya. Kaya nga lang, yung mga unang gawa niya ay mahina ang kita dahil hindi niya mapababa yung presyo. So, bibitawan siya ng investor. Pagkatapos, hahanap na naman siya ng panibagong investor. Medyo i-improve niya yung gawa niya. Kaya lang, hindi na naman kikita. Iiwanan na naman siya ng investor. At ilang beses pong ganun ang nangyayari. So, trial and error talaga ang dinaanan ni Mr. Henry Ford. Pero guys, ang kagandahan doon, sa bawat failure na inaabot niya, ay meron siyang natututunan. Hanggang sa isang araw naisip niya na para mas ma-market niya yung sasakyang ginagawa niya, ay magbubuo siya ng pangkarera at ilalaban niya. So, gano'n nga po ang nangyari. Nakagawa siya ng sasakyan na pangkarera na tinawag niyang 999. At kahit na wala siyang experience sa race, nung isa lang niya po ito sa karera, ay nanalo siya. Tinalo niya pa yung mga sikat na karerista noon. Tapos, sunod-sunod na siyang nananalo na naging dahilan para siya unti-unting sumikat. Actually, na-break niya pa nga ang speed record noon gamit yung 999. 1903 nung siya ay makaipon ng sapat na puhunan para maitayo ang Ford Motor Company. Ang vision niya, makapag-produce ng affordable na sasakyan para sa average American. Walang tigil siya sa kaiisip kung paano niya ba mapapababa ang cost sa pag-assemble ng isang sasakyan. Kasi guys, alam nyo, nung nag-uumpisa pa lang si Ford, ang pagbuo nila ng sasakyan noon ay katulad ng kung paano binubuo yung mga PUJ at saka yung mga owner-type jeeps natin dito. Naka-steady lang yung binubuong sasakyan, tapos unti-unti po yung bubuuin ng mekaniko, ng latero, ng electrician, at saka ng pintor na kumisan ay inaabot ng matagal. At dahil maraming oras po ang nasasayang, dyan po nagiging magastos ang pagbuo ng isang kotse. So, ang ginawa ni Mr. Henry Ford, ipinila niya ngayon yung kotse na gagawin. Yung tao ang lalapit dun sa kotse. Pagkatapos niyang gawin yung role niya dun sa isang kotse, lilipat naman siya dun sa kabila, papalit sa kanya yung susunod na gagawa. At pag natapos naman itong susunod na gagawa, lilipat siya dun sa kabilang kotse, and so on and so forth. Mas bumilis naman po yung trabaho dahil inaabot na lang ng 12 hours bago matapos ang isang kotse. Pero hindi po nakontento doon si Mr. Ford. Naalala niya ngayon yung napanood niyang paraan sa Chicago Slaughterhouse kung paano pinaprocess ang bagong katay na baka na ilalagay ito sa conveyor belt. Pagkatapos unti-unti itong dadaan sa mga butcher at may kanya-kanyang papel yung butcher kung ano yung tatabasin nilang karne doon sa baka. At pagdating po doon sa dulo ng belt ay tapos na ang paghiwa-hiwalayin yung isang buong baka. Naisip niya gayahin ang style na ito. So, ang ginawa niya, dahil wala pa naman siyang conveyor belt noon, pinapila niya ngayon yung mga gumagawa. Kumuha siya ng matipunong lalaki na pwedeng humila ng sasakyan. Imbes na yung mga worker ang lalapit sa sasakyan, naisip niya na yung sasakyan ang lalapit sa mga worker.
So dahan-dahan pong hinihila yung sasakyan patungo sa worker at pagkatapos gawin ng worker yung naka-assign sa kanya, hihilahin na naman to sa susunod na worker hanggang sa matapos yung sasakyan. Diyan po nakita ni Mr. Henry Ford na mas effective pala pagka gano'n ang paraan. Kaya diyan na rin po nagsimula yung concept ng assembly line. At ang konsepto ng assembly line ay unti-unti niyang ini-improve. Once na may nakakabit ng gulong sa chassis, itutulak na to ng naatasang tagatulak papunta doon sa unang batch ng worker. Dahan-dahan hanggang makarating ito sa dulo at pagdating nito sa dulo, yari na. Hanggang sa ang idea na ito ay in-apply niya na rin doon sa assembly ng mga maliliit na pyesa. At tinawag niya po itong sub-assembly. Hanggang sa nakapag-design na po sila ng mga slides at saka relays na mas mabilis na naipapasa yung mga pyesa. At di nga nagtagal ay nagkaroon na rin sila ng conveyor belt na constant ang speed. Doon po sa belt na ito nakapila yung mga worker na may kanya-kanyang task para pagdating po sa dulo ng belt ay yari na ang isang Ford Model T. At dahil po sa precision ng sistema at disiplina na rin po ng mga workers, nakakapag-assemble sila ng isang Ford Model T sa loob lang ng 40 seconds. Alam nyo guys, nung nag-start si Mr. Henry Ford ng company niya, nagsimula po ang presyo ng isang kotse niya na $850 pero nung ma-perfect niya yung assembly line, naibaba niya yung presyo ng hanggang $300. At yan na nga po ang nagpasikat ng gusto at nagpayaman kay Mr. Henry Ford.